Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Hindi ko ginusto to. Halimaw ka! Kailangan mong mamatay! Nakikiusap ako. Ayoko pang mamatay. Kung ganun, bakit mo kailangan pumatay ng tao kung takot ka palang mamatay? Kailangan kong kumain ng tao para mabuhay. Wala akong choice. Nangihina ako kapag hindi ako kumain ng tao. Dapat ikaw maawa sa mga taong pinapatay mo. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Ang United Airlines ay isa sa mga pangunahing airlines sa US at meron silang direktang biyahe mula NAIA patungong San Francisco International Airport at Guam International Airport na maaaring maging isang transit point patungo sa iba pang destinasyon sa US. Aabutin ng 12 hanggang 14 na mahaba-habang oras ng biyahe. Sa haba ng biyahe, magaganap ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Tunghayan natin ang kasaysayan ni Rose bilang isang flight attendant. Rose, okay naman tayo, di ba? Bakit biglang gano'n na lang gusto mong mangyari? May pangarap ako para sa pamilya ko at para sa sarili ko. Ayaw mo naman ng ganitong trabaho ko, di ba? Hindi din nag-work ang relasyon natin. Kaya mas maigi na ngayon pa lang, tapusin na natin to. Yan lang naman ang hiling ko sa'yo, di ba? Mahal kita at gusto kitang pakasalan. Ako ang magtatrabaho para sa ating dalawa. Ako ang bubuhay sa'yo. Pero hindi yan ang gusto ko para sa sarili ko, Dave. Intindihin mo naman ako. Hindi ako sanay na walang trabaho. Pwede ka naman maghanap ng trabaho dito, di ba? Yung hindi sa malayo. Yung makakasama ko. I'm sorry, pero buo na ang desisyon ko. Hindi na magbabago yun. Rose, please, huwag mo naman akong iwan. Kung tanggap mo na ang trabaho kong to, baka sakaling bumalik ako sa'yo. Pero sa ngayon, ayoko muna. Ayoko ding mamili dahil alam mo na kung anong isasagot ko. Hindi na nakaimik pa si Dave dahil sa sinabi ni Rose. Agad naman siyang tinalikuran nito na parabang hindi sila magkakilala. Tahimik lang na umiiyak si Dave at hindi niya kayang tanggapin nang dahil sa ganong rason iiwan siya ng babaeng pinakamamahal niya. Umuwi siya sa bahay nila at doon ay walang humpay na umiyak hanggang sa hindi niya namamalayan nakatulog na pala siya. Kinabukasan. Bakit ka napatawag, pre? Bukas nga pala ang flight ni Rose. Patungong US. Duda siya niyan. Tapos, anong gagawin ko? Sumunod ka. Sundan mo siya kung mahal mo siya, di ba? Pinagtabuyan na nga ako nung kahapon eh. Nagmukha na akong tanga. Sundan mo siya para malaman mo kung bakit siya nakipag-iwalay sa'yo. Di ba nga? Dahil sa ayaw niyang manatili sa Pilipinas, kaya siya nakipaghiwalay. Dahil ang gusto ko, umalis na siya sa trabaho niya. Sigurado ka ba dyan? Paano kung iniwan ka niya dahil may iba pala siya? Paano kung magkasama sila sa eroplano? Sigurado ka ba na okay lang yun sa'yo? Hanip ka, pre. Oo na. Kukuha na ako ng ticket ngayon. Buti na lang, may laman pa ang ATM ko. Mahal pa naman ang ticket pa US. Ako pa yung pagmahal mo. Hindi mo nakukwenta na yung perang magagastos mo. Kaya kung ako sa'yo, sundan mo na yun. Baka mahuli ka pa. Pinatay nga ni Dave ang telepono.
Matapos siyang makipag-usap sa kanyang kaibigan, saka naman niya dali-daling hinalungkat ang cellphone para makapag-book ng ticket papunta sa US. Mabuti na lang at nakakuha pa siya ng seat dahil konti lang naman daw ang pasahero, kaya masayang-masaya siyang nakakuha ng available na set. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil 10:00 na maaga ang flight niya patungong US. Plano lang naman talaga niya na makita at makausap si Rose dahil nararamdaman niya mahal na mahal pa rin siya ng babae. Pagkarating niya sa airport, agad siyang nag-check-in para yung mismong flight niya lang ang hinihintay niya. Dahil sa sobrang excitement ay hindi niya namamalayan may nabangga na siya. Kaagad niya naman itong tinulungan. Miss, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako eh. Hindi kita napansin. Kasalanan ko din naman yun. Hindi ako tumingin sa dinadaanan ko. Salamat. Sige, mauna na ako sa'yo. Sandali, yung boarding pass mo, papunta ka din ba sa US? Oo. Pero yung flight attendant dun ang pupuntahan ko. Hoy, ano ginagawa mo sa anak ko? Ha? Wala po sir. Nagkabangga lang kami kaya tinulungan ko siyang tumayo. Sigurado ka? Anak, anong ginawa niya sa'yo? Totoo pong sinasabi niya, Dad. Saka ako naman na may kasalanan. Kaya tara na. Siya nga pala papunta din siya ng US. Sinusundan mo ba ang anak ko? Dad! Hindi o. Anak, ayoko lang maulit yung nangyari sa'yo. Kaya nga tayo pupunta ng States para hindi kanya masundan. Mawalang galang na po pero hindi ko po kayo kilala eh. Nagkabangga lang kami ng anak mo. Yun lang. Mauna na po ako. Salamat. Hindi na hininday ni Dave na magsalita pa ang ama ni Laurel dahil hindi niya naman naiintindihan ang pinag-uusapan nito at hindi niya naman ugaling makipagchismisan, kaya mas minabuti niyang maglakad-lakad papunta sa waiting area. Nagpa-sound trip na lamang siya habang hinihintay ang flight niya. Nag-isip din siya kung paano makakausap si Rose. Mahal na mahal niya pa rin ang dalaga. Kaya naman, gusto niyang sabihin kay Rose na okay lang sa kanya na hindi siya hihinto sa pagtatrabaho at mananatiling sila. Maya-maya pa nagsalita na ang announcer at tinatawag na ang mga pasahero. Attention all passengers. This is the final boarding call for flight UA215 from Manila to the United States. The aircraft is scheduled to depart promptly at 9:45 a.m. All remaining passengers are kindly requested to proceed immediately to gate 23 for boarding. Please ensure that you have all your belongings with you. Once again, this is the final call for flight UA215 to the United States. Thank you. Yes. Makikita ko na ulit si Rose. Yun yung babaeng nabangga ko kanina. Tama. Sabi niya, papunta daw siya ng US. Nice. Ang haba naman kasi ng pila. Sir. Full line na po tayo. Anong zone niyo pala? Zone 2, 38C. Okay. Pero dito po tayo, sir. Zone 1 po ang pila mo. Ganun ba? Ngayon nyo palang sinabi. Kung kailan kanina pa ako dito nakapila. Nakalagay na po yan sa boarding pass ninyo, sir. Meron naman po tayong sign. Zone 1, 2, and 3. Okay, fine. Wala namang nagawa si Dave kundi pumila para na rin hindi makagawa ng iskandalo at ingay sa mga taong nandoon. Mas pinili na lamang niya na sundin ang mga patakaran ng airport. Ilang sandali lang, nakapasok na sila sa loob
Kaya agad niyang hinanap si Rose para makausap niya ito. Nadatnan niya ito malapit sa isang cubicle. Hanggang dito ba naman, Dave? Susundan mo ako? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ilang taon na tayo. Bakit ba ang dali sa'yo nabitawan ang relasyon natin? Naisip mo ba yan nung mga panahong pinapapili mo ko? Oo. Alam kong mali ako. Kaya nga sumunod ako para makausap ka. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi ko kayang sagutin yan, Dave. Kasi kahit anong gawin natin, hindi mo din naman matatanggap ang trabaho ko. Rose, tatanggapin ko. Pangako, hindi na ulit kita papipiliin. Huli na ang lahat. Nakapagdesisyon na ako. May iba ka na ba? Anong klaseng tanong yan? Bakit kasi ang dali sa'yo naiwan ako? Dahil lang dun? Malaking bagay yun sa akin, Dave. Alam mo ba kung bakit? Hindi pa nga tayo kasal. Pilit mo na akong kinokontrol sa mga bagay na pinakaayaw ko. Pwede naman natin pag-usapan, di ba? Handa naman akong baguhin ang nakagawian ko. Sa ngayon, gusto ko munang sarili ko ang unahin ko. Ayoko na munang makipagrelasyon. Handa akong gawin ang lahat. Kung gusto mong suportahan kita sa gusto mo, sige, gagawin ko. Ako naman yun ang makikiusap, Dave. Itigil mo na to. Pareho lang tayong masasaktan kung ipipilit pa natin. Bauna na ako. Nasa trabaho ako kaya kung pwede, huwag mo muna akong gugulo. Hindi na nakainig pa si Dave nang tinalikuran siya ni Rose. Sobrang sakit ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Gusto man niya na ibalik ang mga araw. Alam niyang hindi niya kayang gawin. Hindi niya maiwas ang mapaluha dahil bawat salitang binibitiwan ng babae ay tumatago sa puso niya. Umupo na lamang siya sa kanyang upuan. Malayo-layo pa ang biyahe nila. Aabutin pa ng 10 oras. Kaya naman, napagdesisyonan niyang umidlip muna. Pero hindi pa man siya tuluyang nakatulog. Bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa banyo ng eroplano. Ano yun? Yung babae, papasok na sana ng CR para umihi. Pero, nagulat siya na may makita bagay doon. Ano? Wasag daw yung dibdib. Saka parang tinukod yung lamang loob nito. Grabe yun. All passengers, please be seated. Inaalam pa namin ang nangyayari. Kaya kung maaari, huminahon na muna po kayo. Umupo na muna po kayo ng maayos sa upuan nyo. Paano kami hihinahon, Miss? Ano ba talagang nangyari? Bakit may ganito? May criminal ba dito sa aeroplano? Hindi din po namin alam. Kailangan pa namin ng investigasyon para dito. Sana nagawa niyo ng paraan. Dahil natatakot din kami na sa pwedeng mangyari sa amin. Ginagawa po namin ang lahat. Kaya muli ay huminahon na muna po kayo. Bakit ba hindi kayo tumawag ng pulis? Sir, nasa biyahe po tayo. At walang ibang pwedeng paglandingan ng eroplano. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, ay mananatili tayo dito hanggang sa makarating po tayo ng US. Paano kung may mangyari sa amin? Teka sir, hindi naman tamang isisi mo sa kanyang nangyari. Ginagawan din naman nila ng paraan eh. At sino ka para makialam dito, ha? Mawalang galang na sir. Pero kung gusto ninyo, tumalo na lang po kayo sa eroplano para makaligtas. Ba't loko ka? Sir, nakiusap ng maayos si Ganda. Kaya sana, makinig ka ng maayos. Aray ko! Bumalik ka na sa upuan mo kung ayaw mong lumpuhin pa kita. Rose, sandali! Hindi mo na kailangan gawin yun. Binabastos ka na. Normal lang yun ay pagtanggol kita. Hindi mo na ako obligasyon, Dave. Kaya kung pwede, huwag ka nang pumasok pa sa gulo. Ano ba talagang nangyari, Rose?
Hindi ko alam. Basta may natagpo ang bangkay sa loob ng banyo. Kailangan namin alamin ang nangyari. Pero hindi naman kayo mga pulis, di ba? At hindi ninyo trabaho yan. On duty kami, Dave. Kaya kung ano man ang mangyayari sa loob ng eroplano, ay sagot namin yun. Pero... Isa pa, hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang pumatay, baka kung ano pa ang gawin niya sa iba. nag-worry lang ako sa iyo, Rose, sa maaring mangyari. Isang tabi mo muna ang pag-aalala mo dahil maraming pwedeng mangyari. Mag-iingat ka lang. Pagkasabi ni Dave ng salitang yun, ngumiti na lamang si Rose sa kanya ito tinalikuran. Bumalik sa upuan si Dave. Saya ang nararamdaman niya nang makitang muli nang ngumiti sa kanya si Rose. Naabutan niya ang mga pasaherong nagkakanya-kanya na uling umupo sa upuan. Mabuti na lang nakinig ang ibang mga pasahero at nanatili lamang ito sa kanilang upuan, pero ramdam talaga nila ang kaba at takot dahil sa nangyari. Yung lalaki lamang nakasagutan nila Rose at Dave ay nanatiling balisa at hindi alam ang gagawin dahil natatakot din ito sa pwedeng mangyari. Hanggang bigla na namang nagsalita ang announcer ng eroplano, kaya naman pinakinggan nila ang sinasabi nito. All passengers, please be seated for a while. One of the passengers passed away this time, and we don't know what's happening. So please, we would like to inform you that don't do unnecessary things while we investigate the scene. Ang lalaki sa sahig dahil sa malakas na suntok na binigay sa kanya ni Dave, walang gustong magsalita dahil sa nakatatakot na nilalang at takot din nila kay Dave. Nag-aapoy kasi ito sa galit dahil sa pangyayari. Biglang tumalikod si Rose dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Para sa kanya, naramdaman niyang parang wala siyang kwentang flight attendant. Sinundan siya ni Dave. Kilalang kilala siya nito at alam ni Dave sa mga oras na yun. Iiyak na naman si Rose at sisisihin ang kanyang sarili. Sa tagal nilang magkarelasyon, ganun si Rose. Kahit hindi niya kasalanan, ay aakuin niya. All passengers, please be seated for a while. One of the passengers passed away this time, and we don't know what's happening. So please, we would like to inform you that don't do unnecessary things while we investigate the scene. What the hell? Ano bang nangyayari dito? Ay, nakakatakot na. Baka kung ano pang mangyaring masama sa atin. Baka sa susunod, tayo na ang mamatay dito. Hindi natin alam kung sino ang pumapatay o kung ano yung pumapatay. Inaalam na din naman nila kung sinong may gawa ng krimen eh. Ang tangi na lang gawin natin ay huwag tayong aalis sa mga pwesto natin. Naibang ka na ba? Paano kung bigla na lamang tayong bumulagta? Look, lahat ng mga pinapatay, yung mga tao mag-isa lang na naglalakad o mga nagbabanyo. Bakit hindi siya pumasok dito sa atin? Madami naman tayo dito eh. Kasi hindi niya kayang pumatay ng maraming tao. Tama? Pero hindi pa rin tayo pasisiguro. What if nandyan lang pala siya? Andito lang pala siya, kasama natin. Kaya nga sabi ko, di ba? Mag-ingat na lang tayo. At hanggat maaari, huwag tayong maghiwalay. Sa ganoon, mabilis nating makilala kung sino ang pumapatay. Ladies and gentlemen, ipagpaumanhin niyo po ang nangyayari. Pagpaumanhin? Kahit mamatay kami dito sa takot? Sir, relax. Ginagawa namin ng paraan para maimbestigahan ang nangyari. Bang wala kayong kwenta. Pag ako nakalabas dito, ipakukulong ko kayo. What's your words, man? Kanina ka pa ha? Shota mo ba yan? Palagi mo lang pinagtatanggol sa amin. Dave, tama na yan. Naiintindihan ko naman ang galit nila sa akin. Ako ang naka-duty ngayon. Kaya lahat ng mangyayari bawat isa sa inyo ay obligasyon ko. Mabutit alam mo. Sumusobra ka na! Dave, ano ba?
itong tatandaan mo ha. Isang salita mo sa girlfriend ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Rose. Sinabihan na kitang huwag ka nang mangialam, Dave. Hanggang dito ba naman? Hindi ko kayang makitang gaganunin ka lang ng ibang tao. Tama naman sila. Wala akong nagawa at wala akong magagawa para mahanap ang taong pumatay. Hindi mo naman kailangan gawin yun, Rose. Hindi mo trabaho yun. Litong-lito na ako, Dave. Sukong-suko na ako. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop ang pumatay sa mga tao. Hindi normal na taong pumatay, Dave. Shh! Tana, malalaman din natin kung sino yan. Tutulong ako. Pero sa ngayon, tatagan mo ang loob mo. Salamat, Dave. I'm sorry kung inuna ko yung sarili ko. Kung sana nakinig lang ako sa'yo. Kung sana pinili kita, hindi na mangyayari lahat ng to. Hindi mo kasalanan yun, Rose. May mga tao lang talagang handang gawin ang lahat. Makapanangkit lang ng tao. Mauna na ako, Dave. Kailangan ko na munang kausapin ang piloto. Bakit? Tatanungin ko lang kung may ibang airlines na pwedeng landingan ng eroplano para makalabas na lahat ng mga tao. Pero nasa gitna na tayo. And I think, malayo pa tayo sa airlines. Basta, kailangan makalanding tayo kahit hindi pa sa US. O sige, babalik na din ako sa upuan ko. Mag-iingat ka. Baka balikan ka ng taong sumuntok sa'yo. Ako pa ba? Kayang-kaya ko naman yan eh. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Rose, sandali. Bakit? Sana, kapag maayos na ang nangyayaring ito, yung sa atin naman ang ayusin natin. Tingnan natin. Gagawin ko ang lahat, Rose. Makasama at makapiling ka lang. Dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Habang ini-imagine ngumingiti si Dave, nahagip naman ang paningin niya si Laurel na mag-isang naglalakad malapit sa cubicle. Sa hindi malamang dahilan, sinundan niya ito. Malaki at malawak ang eroplano. Maraming mga daanan bago makapunta sa seat. Dahil natatakot si Dave na baka mabiktima si Laurel ng kung sino mang pumapatay, dahan-dahan niya itong sindan at hindi gumawa ng ingay. Tatawagin niya na sana ang babae nang bigla niyang makita ang pagpalit ng anyo nito bilang aswang. Sakto namang tumingin ito sa kanya. Takot at kaba ang nararamdaman ni Dave habang nakatingin kay Laurel. Halos hindi niya magalaw ang kanyang mga kamay hanggang sa lakas loob siyang nakapagsalita. Ikaw? Ikaw ang aswang? Ikaw ang pumapatay? Halimo ka! Anong kasalanan ng mga tao sa'yo? Ha? Bakit kailangan mong manakit at pumatay? Anak! Alam mo din ang tungkol sa anak mo? Hinahayaan mo pumatay ang anak mo? Huwag mo kaming pakikialaman. Ang daming perwisyo ang ginawa ninyo. Sumuko na kayo sa batas! At sino ka para pakialaman kami? Itigil nyo na to! Dadaan ka muna sa bangkay ko bago kami susuko! Duwag ka pala! Hetong sa'yo! Naimatay siya, anak. Pwede mo na siyang kainin. Dad, hindi ko kaya. Ano?
Dad, naging mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko siya kayang patayin. Huwag mong sabihin, lumalambot ang puso mo para sa lalaki yan, anak. Dad, Tanta, lulukuin ka lamang nila matapos kang gamitin. hindi ko kaya, Dad. Isipin mo ang ginawa sa'yo ng lalaking gumahasa sa'yo. Alalahanin mo kung paano ka naging aswang dahil sa ginawa ng lalaking yon. Gusto ko mamuhay ng normal, Dad. Ayoko ng ganito. Sana naman intindihin mo ko. Kahit anong gawin mo, yan ang kapalaran mo. Wala lang lunas ang sakit na yan. Meron, Dad. Kung hindi na ako kakain ng tao at hindi na ako papatay, baka sakaling mawala ang pagiging aswang ko. Talagang nabilog na ang ulo mo dahil sa lalaking ito. Kung hindi mo siya kayang patayin, ako ang papatay sa kanya. Wag! Ah! Subukan mo, Dad. Ako ang makakalaban mo. Ano? Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Papatayin ko lahat. Wag lang ang lalaking yan. Nakikiusap ako. Ah! Tara na, baka may makakita pa sa atin. Umalis na nga ang dalawa. Tahimik silang bumalik sa upuan. Galit ang nararamdaman ni Louie. Pero wala siyang magawa dahil sa kagustuhan ng anak niya. Totoong naging malapit ang loob ni Laurel kay Dave at hindi niya ito kayang saktan o pag-isipan kanino man. Nagkataon lang na nakita siya mismo ni Dave na nagpalit ng anyo. Normal silang umupo na parang walang nangyari para hindi sila mahalata ng mga tao. Kung minsay nararamdaman ni Laurel ang matinding gutom, pero pinipilit niya ang sarili niya na itigil muna ang pagkain ng tao. Habang si Rose ay hinahanap ang mga mata ni Dave sa mga upuan ng passengers. Ano miss, wala pa bang balita? Ginagawa na po namin ang lahat. Kaya sana, makinig din ho kayo sa amin. Puro na lang kayo may ginagawa, pero wala pa ding nangyayari. Kausap ko na po ang piloto. At wala talagang ibang lalandingan ng eroplano, kundi ang airlines lang ng US. At kailan tayo makakarating doon? Kung mamamatay na tayong lahat? Hindi naman po ganun kadali na makarating doon. So anong oras nga tayo darating doon? Maybe 3 hours na lang po. Andun na tayo. 3 oras? Sana buhay pa tayong lahat sa loob ng 3 oras na yan. Ipagdasal na lang ho natin ang kaligtasan natin. Wala naman tayong magagawa. Ano pa nga ba? Pero itong tatandaan mo, miss. Ipakukulong ko kayo dahil wala kang kwenta. Kayong lahat. Kung yan ang gusto niyo, sir, tatanggapin ko po. Basta malinis ang konsensya ko na wala akong ginagawang masama. Talaga lang ha? Asa na nga pala yung lalaking kasama mo kanina na pinagtatanggol ka? Baka siya yung pumapatay, kaya wala siya rito. Tama! Baka yun nga ang kriminal! Hindi kayang gawin ni Dave yun! Kung gano'n, nasaan siya? Hintayin na lang natin na may mamatay? O talagang siya ang sisisiin namin dahil wala siya rito? Baka nagbanyo lang ho. Ha? Nagbanyo? O nag-aabang ng bibiktimahin? Kung ako sa iyo, miss, hanapin mo na yung syota mo. Dahil pag ako nakahanap sa kanya, tatadtarin ko siya. Tumalikod si Rose dahil hindi niya kayang marinig ang sinasabi ng lalaki laban kay Dave. Hindi niya kayang tanggapin na si Dave ang pumatay dahil kilala niya ito. Pero may kung ano sa kanyang sarili. Paano nga talaga kung si Dave ang pumatay? Matatanggap pa kaya niya ang lalaki? Napaluwa siya sa kanyang pag-iisip habang naglalakad para hanapin ang binata. Plano niyang libutin ang kabuuan ng eroplano para lang mahanap ito. Handa na siya makinig sa paliwanag nito kung sakali man na siya talaga ang pumatay. Habang naglalakad si Rose,
may nakita siyang babaeng pagewang-gewang na naglalakad papalapit sa kanya. Hindi niya man maaninag ang mukha nito, pero dahil may kalayuan din ito sa kanya, nasisigurado niyang babae nga ito. Tiningnan niya iyon at talagang lasing na naglalakad, kaya naman dahan-dahan siyang lumapit dito. Huminto ito sa di kalayuan at nakatayo habang nakaharap sa kanya na nakayuko. Nanginginig ang mga kamay ni Rose habang hawak-hawak ang fire extinguisher at nag-aabang lang din na maaaring mangyari. Takot din siya ng mga oras na yun dahil hindi niya akalain na may makakasalamuha siyang aswang. At hindi lang yun, dahil nakaharap niya pa ito mismo. Kaya naman hindi niya mapigilang matakot. Miss, anong ginagawa mo dyan? Bakit ayaw magsalita nito? Miss! Miss! Delikado dito. Bumalik ka na po sa upuan mo. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo kapag mag-isa ka lang dito. What the heck? Anong trip ng babaeng to? At parang lasing naman kung maglakad. Naku miss! Hindi ko nakasalanan kung anong mangyari sa'yo. Basta sinabihan na kita na bumalik ka na sa upuan mo. Miss! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Sige! Subukan mo! Babatuhin kita nito! Isang aswang palang pumapatay dito. Kailangan malaman to ng mga tao. Saan ka pupunta? Sige! Lumapit ka! Leletsyonin kita! Samantala, nagising naman si Dave. Mula nang mawalan ito ng malitaw, mga ilang minuto lang din ang nakalilipas. Napatayo na siya sa sahig habang iniikot ang ulo dahil sa sakit at kirot na nararamdaman. Dali-daling naglakad si Dave papunta sa mga passenger seat. Hindi nga niya nakita si Rose. Mga pasahero lang ang naabutan niya doon na may kanya-kanya ding ginagawa. Kaya hinanap ng mga mata niya ang ama, pero wala din ito sa upuan nila. Kaya nakaramdam na sila ng takot na baka si Rose ang susunod na biktimahin ng aswang. Kahakbang na sana siya papalayo nang maramdaman ang lalaking nakasagutan niya. Andito palang lalaki ito na mayabang. O ano? May napatay ka na ba? Kaya ka nandito? Di ba ikaw yung pumapatay? Hindi akong pumapatay. Aswang ang pumapatay. Aswang? Paano magkakaroon ng aswang sa eroplano? Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero nakita ng dalawang mata ko kung sino ang aswang dito. Sige, ipagmalaki mo pa ang nakita mo at sabihin mo dito kung sino ang aswang. Wala siya dito sa upuan na to. Tingnan mo, loko ka pala eh. Patutunayan ko sa inyo na aswang ang pumapatay dito. Kaya kung maaari lang, padaanin ninyo ako para mahuli ko ang aswang at ihaharap ko siya sa inyo. Sige, siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi totoo ang sinasabi mo, ikaw ang aswangin namin. Ayaw kong mangako na mahuli ko siya. Pero gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa inyo na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sumibat ka na. Baka kung anong gawin ko pa sa'yo. Wala nang sinayang pa na oras si Dave nang paraanin siya ng lalaki. Dali-dali niyang nilibot ang buong eroplano hanggang sa makarating siya sa malapit sa kwarto ng piloto. At doon ay nakita niya si Rose na seryosong nakatingin kay Laurel. Si Laurel naman ay nag-anyong aswang at handa nang lapain si Rose dahil sa takot ni Dave. Bigla na lamang siya sumigaw at agad na lumapit kay Rose. Napahinto rin si Laurel dahil sa lakas ng sigaw ni Dave.
Nagulat sila nang may biglang sumaksak kay Laurel, yung lalaking laging nakikipagtalo kina Rose at Dave. Hindi niya lubos maisip na susunod pala ang lalaking yun kay Dave matapos niyang sabihin ang totoong may aswang nga. Nabitiwan agad ng lalaki ang kutsilyo matapos niyang saksakin si Laurel dahil nagulat din siya sa sarili niya at natakot kaya niya nagawa ang bagay na yun. Anang walang anuman na kinuha ni Louie ang kutsilyo, sinaksak ito sa lalaki. Hindi niya tinigilang saksakin hanggang sa mawala na ito ng malay. Galit ang nararamdaman ni Louie dahil sa ginawa nitong pananaksaka. Rose! Dave! Itigil mo na to! Hindi! Total, andito naman kayo at alam nyo na ang sekreto ng anak ko. Bakit ko nga ba kayo bubuhayin pa? Dave! Natatakot ako. Diyan ka lang. Ako nang bahala dito. Anong binubulong-bulungan nyo dyan, ha? Sugod na! Yeah! Dito ka! Tama na! Tama na! Pakiusap! Anak! Mamamatay tao ka! Hindi ko to ginusto! Alimaw ka! Kaya kailangan mong mamatay! Nakikiusap ako! Ayoko pang mamatay! Kung ganun, bakit mo kailangan pumatay ng tao kung takot ka palang mamatay? Kailangan kong kumain ng tao para mabuhay. Wala akong choice. Nangihina ako kapag hindi ako kumakain ng tao. Dapat ikaw ang maawa sa mga taong pinatay mo! Parang awa mo na! Maliit lang ang sugat ko, Dad. Huwag kang mag-alala. Dave, Rose, patawarin niyo ako. Bakit mo kami kilala? Kanina ko pa naririnig ang pangalan niyo dahil kayong pinagbibintangan ng mga tao. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit kailangan mo pumatay? Normal na tao din ako gaya niyo. Nang bigla lang akong umibig sa lalaking hindi ko naman kilala. Anong ibig mong sabihin? Bigla akong nagkagusto sa taong isang beses ko lang nakita. Ang sabi nga nila, baka raw ginayuma ako ng taong yun. Asan na siya ngayon? Hindi ko din alam. Matapos akong umibig sa kanya, pinagsamantalahan niya ako. Hindi lang yun. Hinawaan niya ako sa pagiging aswang. Hindi ko akalain na totoo pala ang aswang. Akala ko nga tao ang pumapatay. Gusto naming lumayo ni Dad para hindi na ako makapanakit ng tao. Kapag nagaan yung aswang kasi ako, hindi ko na kontrolado ang katawan ko. Wala na akong nakikilala kundi si Daddy lang. Bakit hindi mo kayang pigilan ang pagiging aswang mo? Magugutom ako kapag hindi ako nakakain ng tao. Mamamatay ako kapag hindi ako pumatay ng tao. Habang buhay ka na lang bang ganyan? Wala nang lunas ang sakit ko na to. Ilang albularyo na rin ang nilapitan namin. Pero wala talaga eh. Dave, di ba doktor ang nanay mo? Hindi kayang gumamot ang doktor ng mga sakit sa pagiging aswang. Isa lang ang paraan para hindi na ako makapanakit ng tao. Anong paraan yun? Sunugin niyo ang katawan ko. Anak, hindi. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mamamatay. Dad, ang laki na ng perwisyo na ginawa ko dahil sa pagiging aswang ko. Hindi na kaya ng konsensyo kong pumatay ng inosenteng tao. Anak, paano ako kung iwan mo ko? Dad, sana maintindihan mo ko. Sawang-sawa na din akong pumatay ng tao. Sawa na ako magpalipat-lipat ng tirahan dahil takot ang mga tao sa akin.
hindi din ako magiging normal kung mabubuhay pa ako sa mundo. Pwede naman tayong lumayo. Mamuhay ng normal. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Dad, kung ikaw ang nasa posisyon ko, maiintindihan mo ako. Wala na ba talagang ibang paraan? Siguro meron. Kapag may pinasahan ako ng pagiging aswang ko, baka sakaling mawala ang sumpa sa akin. Sige, isalin mo sa akin ang pagiging aswang mo. Rose, ano bang nakain mo? Alam mo, gustong gusto ko. Lalo pat gusto ko yung boyfriend mo. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging masaya kung may taong nagdurusa dahil sa akin. Pero mahal ka ng boyfriend mo. Lahat gagawin niya para sa'yo. Hayaan mo na lang na mamatay ako. Dahil maliban sa tatay ko, wala nang ibang nagmamahal sa akin. Anak, handa ka na ba talaga sa desisyon mo? Oo, Dad. Handang-handa na ako. Pagdating natin sa US, sunugin niyo ang katawan ko. Para mamatay na din ang pagiging aswang ko. At wala na akong mahawaan pa na tao. Wala na rin akong mapatay pa. Napakabuti mong tao. Mabait talaga ang anak ko. Nagkataon lang na may masamang taong nakapalibot at siyang napagtripan. Sige na, saksakin niyo na ako. Patayin niyo na ako bago pa muling mabuhay ang aswang sa katawan ko. Ano? Teka, hindi ko kaya. Dave, Bakit naman ako? Yung tatay mo na lang. o sige. Gusto niyo yata na maging aswang na lang ako. Tapos papatay na naman ako ng tao. Ito na nga, di punggol na yan. Teka, wala pa nga eh. Ay, wala pa ba? Excited na ako masyado. At the same time, kinakabahan din. Bakit ba kasi kailangan ako pa ang gumawa nito? Huwag kang ang bading, Dave. Hindi talaga ako magpapakasal sa'yo kapag hindi mo nagawa yan. Hoy, walang ganyanan. Ilang baboy na binubuhay ko para lang makapag-propose sa'yo. Kaya gawin mo na. Hindi ako magpapakasal sa mga duwag. Dad, Alam ka. sige na Dave. Gawin mo na. Sorry, miss. Sorry. Salamat. Paalam. At salamat sa experience. Ano nang gagawin natin sa kanya? Italin na muna natin siya. Pagdating sa US, doon na lang susunugin. Sorry, kuya ha. Alam kong masakit para sa'yo ang mawalan ng anak. Oo. Pero wala na akong magagawa. Yan ang desisyon yan. Kailangan kong tanggapin yun. Sinisisi ko na ng sarili ko dahil ilayaan ko siyang pumatay ng tao na walang kasalanan. Nangyari na yun. Ang mahalaga, mapuputol na ang sumpa. Hihiramin ko muna ang mapapangasawa ko, boss. Sige, babantay ko lang muna dito ang anak ko. Paano nga pala yung lalaking napatay mo? Ako na nang bahalang managot sa batas. Masakit para kay Dave ang nangyari, pero tama ang desisyon ni Lorella. Habang nabubuhay siya, mas marami pa ang mapapatay niya. Baka sa huli, pati ang tatay niya ay mabiktima niya din. Tahimik lang si Dave at Rose habang nakaupo. Walang gustong magsalita, parang nagkakahiyaan pa sila. Mga ilang minuto lang din ang nakalilipas bago naglakas na loob na magsalita si Rose. At dinaan niya lamang iyon sa mga biro para matakpan ang hiya niya. Ano? Gumagawa ka talaga ng eksena mo, no? Oo naman.
Alam mo, hindi pa din ako makapaniwala na may aswang pala. Hindi naman kasi talaga ako naniniwala noon pa. Ako nga din eh. Actually, nabangga ko lang yung babae sa airport pa lang. At ang sabi pa ng tatay niya, may gusto daw yung anak niya sa'yo. Uy! Tumigil ka nga. Hindi pa din mapapalitan ang babaeng nagmamay-ari ng puso ko. At sino naman yan? Sino pa nga ba? Sinabi ko bang magbalikan tayo? Wala. Pero nararamdaman ko naman na gusto mo pa rin ako eh. Kilalang kilala na kita. Hindi mo nga ako kayang suportahan sa gusto ko eh. Luke, oo, nagkamali ako noon. I realize na hindi ko nga kontrolado ang buhay mo. At may mga pangarap ka. Alam mo Dave, sinubukan lang naman din kita noon. Kung kaya mo ba akong ipaglaban kahit na pinagtatabuyan kita. Anong ibig mong sabihin? Kaya ko naman talagang iwan ang pangarap ko para sa'yo. It was just a test. Kung sakali man naiwan kita at piliin ko ang trabaho ko. Kung handa ka bang suyuin ako para lang bumalik ako sa'yo. You mean? Oh God! Yes! Nakita ko naman na porsigido ka na sundan ako kahit sa ang sulok pa ng mundo. Napakaduga mo naman. Huwag ka nang magalit. Ginawa ko lang naman yon para mapatunayan ko na ikaw na ba talaga yung lalaki para sa akin. Ayaw ko kasi magkamali sa desisyon ko. So ngayon, alam mo na kung gaano kita kamahal? At kung paano kita pinaglalaban kahit pa naaswang pa yan. Oo, pero naduwag ka kanina. Hindi naman kasi ako mamamatay tao eh. Kahit pa aswang yun, hindi ko kayang gawin yun. Masayang tumalikod si Rose dahil sa pag-uusap nilang iyon ni Dave. Mahal na mahal talaga niya ang binata. Pero binigyan niya lang ito ng space at Tess. Ganon din ang nararamdaman ni Dave. Masaya siya at hindi nasayang ang effort niya para sumunod sa eroplano. Mabuti na lang talaga. Nakakuha siya ng ticket pa US. Pagkatapos ng ilang oras, agad na nagsalita ang speaker para maglanding ang eroplano. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I kindly request all passengers to please be seated and remain calm. I understand there may be some concerns, but I assure you that everything is under control. I'm here to inform you that the situation we were facing has been resolved. The individual responsible for any distress on board has been incapacitated approximately an hour ago. We are now just moments away from landing safely in the United States. I want to express my gratitude for your cooperation and understanding during this time. Your safety has been our utmost priority, and I'm pleased to say that we've successfully navigated through this situation together. Once again, thank you for your patience and cooperation. Welcome to the United States, and I hope you have a pleasant stay. Nabuhay ng loob ang mga tao nang marinig nila ang announcement sa eroplano. Para sa kanila, nabunot ang tinig sa kanilang lalamunan. Nang makapag-landing na ang eroplano sa airport, agad na nagpatawag ng pulis ang piloto. Na-report kasi nila ito sa United States. Kaya may mga pulis ang nag-aabang sa paglanding nila. Pumasok na ito, saka kinuha ang bangkay ni Laurel at ng lalaking namatay at gaya ng kagustuhan nito, sinabi ni Rose sa mga pulis na kailangan ng sunugin ang katawan niya para hindi na ito makapaminsala ng ibang tao. Sumuko na din si Louis sa mga pulis. Sa ngayon, nakakulong na siya sa United States at hindi nila alam kung kailan ito makalalaya. Sa pag-aalaga niya kasi sa anak niyang aswang at ang pag-tolerate na pumatay ng tao, nahatulan na siya ng pagkabilanggo. Dahil sa pangyayaring yun, patungo sa United States,
mananatili siyang nakakulong doon hanggang sa makalabas siya. Sumunod na din ang pulisya ng United States. Ang bangkay ni Laurel ay nandun din sina Rose at Dave habang ginagawa ang pagsusunog kay Rose. Nakaramdam sila ng awa para sa mag-ama, pero kung mananatili namang buhay si Laurel, baka ilang tao pa ang mapatay niya. Pagkalipas ng maraming taon, naging masaya ang pamumuhay ni na Rose at Dave. Hindi na din nagtrabaho muli si Rose. Matapos nilang ikasal ni Dave, mas gusto niyang mag-focus sa pamilya niya at kay Dave at sa magiging anak niya. Dahil nagdadalang tao na siya ng mga oras na yun, ginawa niyang inspirasyon ang nangyari sa kanila sa eroplano para mapanatiling matatag ang relasyon nila. Yun kasi ang naging dahilan kung bakit nagkatuluyan silang dalawa. Hindi din mag-work ang relasyon natin. Kaya mas maigi pa na ngayon pa lang tapusin na natin to. Yun lang naman ang Hirap niya si Tito. Ay, huwag kayong magbabago. Yan na to. Alat. Sige. Ulit. Turuan mo nga, Nico. Sige. From the top. Sige, from the top. Sa'yo na to. Bukas pala sa US ang flight ni Rose. Bukas pala sa US. US. May S kaya puro S, Rose. Bukas. Pre, agad siyang nag-check. Check-in. Agad siyang nag-check-in. Agad siyang nag-check-in. Check-in. Chicken. Anak, anong ginawa niya sa'yo? Totoo po. Anong totoo? Bakit sinusundan ba ng anak mo ko? Bakit mo ba sinusundan? Bakit sinusundan mo ba ang anak ko? Jo, ano kaya ko? Harkin mo, tigaro ko lang harkin mo. Ikaw man, tigpara. Nag-purpose ko ta pag nagbablock na. All passengers to Manila. All passengers from Manila to United States. Agad lang. Doon try na lang. All passengers from Manila to United States, be ready. The airplanes arrive at exactly 9:45 a.m. Very right. All passengers. All passengers from Manila to United States be ready. The airplane will arrive. The airplane arrive at exactly 9:45. Rose, ilang taon na tayo? Bakit bang dali sa'yo nabitawan ng relasyon? Bakit ba ang dali sa'yo nabitawan ng isang Ay, cut. Rose. Mauna na ako. Nasa trabaho ako. Yung babae, papasok na sana ng si Ana para Kabusis, wag akong tatay. Ha? Yung babae, papasok na sana ng CR para umihi. Taro, nag-gulat siya na may makita bangkay doon. Uy, grabe! Oh my God! Oh no! Saro lang ang crowd. Sir, nasa biyahe po tayo. Visit ka, ma'am ako. Nag-alala. Nag-alala lang ako sa'yo, Rose. Itabi mo. Worry lang ako sa'yo. Natabubula lang ako. Nag-alala lang ako sa'yo, Rose. Itabi mo muna ang pag-aalala mo. Dahil sa pwedeng mangyari. Nag-alala lang ako. Nag-worry lang ako sa'yo, Rose. Nag-worry lang ako sa'yo, Rose. Nag-worry lang ako sa'yo, Rose, sa maaring mangyari. So please, we would like to inform you that don't do unnecessary things while we investigate the scene. Thank you. Matagasin ang team. Thank you. Sige, Nata. Kaya mo naman. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Ilaw. Dito tamgulong eh. Hindi ko talaga kaya. Parang mo lang. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Sige. Titingnan ko.
Tinitigan ko. Tigo. Nalasing. Kagabi. Tingnan natin. Ang dami ng perwesyo ang ginawa. Kat, Perwesyo. Let's see. Subukan mo. Babatuhin kita nito. Hindi ako takot. Parang ano ba yung voice roar? Talagang nandito ka na naman. Wala ka talagang... Di, Louie, bagay yan. Papa yan. Sino? Laurel ako. Inapod mo. Nagdrama niya mong pati. Louie Laurel kaya. Parang awa mo na. Anak! Anak ko! Maliit lang ang sugat ko. Maliit lang pala. Anak! Baka sigaw ka dan. Maliit lang. Maliit lang pala. Uy, si Daddy eh. Maliit lang eh. Sige, may iyak-iyak daw kasi iyak-iyak daw. Anak! Hindi ko ginusto to. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Huwag mo lang sabihin yan. Wala kang masabi, tapos nagsasabi ka? Hindi ko akalain. Kung wala kang masabi, wag ka lang magsalita. 1, 2, 3. Sige. Yeah. Lunash. Para hindi na ako makapanakit ng tao. Naririnig ako. may nag-aago. Biglang tila naging hospital ang eroplano dahil may umuubo sa baba na hindi namin alam kung sino ang umuubo. Saan ka nag-live to? Saan ka nag-live? Hindi na tatanggalon. Sige. May private. Ilang albularyo na rin ang nilapdranam. Gusto niyo yata na maging aswang na lang ako. Tapos papatay na naman ako ng tao. Oh, eto na nga. Eto na. Dipunggol na yan. Bakit nagtawanan? Walang tawanan. Alisin to. Ito na. Sige. Ay, sige na ako. Ito na, dipunggol lang ako. Sige, dali. Ito na nga. Dipunggol na yan. Teka, wala pa nga eh. Ay, wala pa ba? Sige. Ay. OA talaga. Ang mga parin ko ngayon. Si Daddy, OA. Si Daddy, OA. Maliit lang pala. So. Sige. Ay. Wala pa ba? Excited na.